May mga sandali na ang mga numero, ang mga spesipikasyon, ang mga chart, hindi sapat para sagutin ang tanong. Kaya naman ngayon, pakikinig tayo sa mga taong nakaalam ng pinakamalalim, ang mga piloto mismo. Isang piloto ng Philippine Air Force mula sa 5th Fighter Wing na nagsalita batay sa kanyang sariling karanasan. Hindi ito isang opisyal na pahayag ng pamahalaan. Ito ay isang profesional na pananaw mula sa isang piloto na aktwal na may karanasan sa F-16 training kasama ang United States Air Force. At sa kanyang perspektibo bilang miyembro ng 5th Fighter Wing, malinaw ang kanyang mensahe. Ang pakikipagtulungan sa United States Air Force ay hindi lang exercise. Para sa kanya, ito ay isang mahalagang pagkakataon. Mahalaga nating tandaan, ang huling desisyon sa procurement ay nasa pamahalaan. Ngunit mahalagang pakinggan ang mga pilotong aktwal na lilipad sa eroplano, sapagkat sila ang may pinakadirektang sagot sa tanong na ito, hindi sa papel, hindi sa loob ng boardroom, sa ere mismo. Kaya naman ngayon, tuklasin natin kung bakit ang F-16V, ang Viper variant, ay nag-iwan ng ganitong impresyon sa loob ng 5th Fighter Wing. Well, working with the United States Air Force is an opportunity for us. I'm speaking for the whole Philippine Air Force, specifically for the 5th Fighter Wing, because you guys can bring in a lot to us, specifically when it comes to teaching us, when it comes to tactics, when it comes to fighter operations, which we really need as a Philippine Air Force, because as we all know, we just got back our supersonic age of having this kind of jets. So we're really up for the next missions that we're going to be flying. And the US Air Force gave us a lot of learnings for this exercise that we can really apply in the near future. During our exchange here in Base P with the US Air Force pilots, I learned a lot when it comes to fighter operations, specifically air-to-air and air-to-ground. So air-to-air, like intercepts, different kind of targets, different kind of threats airborne, and also on how to deal with threats or targets on the ground, specifically doing close air support missions. I mean, F-16 is a really good jet, very good I'd say. I mean, good is I think an understatement. And I think it has proven a lot in different kind of mission. We call like, it's a versatile aircraft. It can perform a lot of mission, and it's combat proven, very effective. And I think F-16 will really give us a good fight if we'll have kind of those aircraft in the future. Who knows? My biggest takeaway is, as a country, we really need to keep or doing a lot of things to make sure that we hold up to securing our territory, our airspace, and of course, our sovereignty. And that for us, servicemen specifically in the Air Force, have to take care of the airspace. And with that, we should not stop from learning. And if our learning is coming from other countries such as the United States, we should do that. I mean, there's so many ways for us to get better and for us to get back in the air and really defend our country and fly the skies and defend our sovereignty. I think challenges would be more on you personal. If you don't want to learn, that will be a personal challenge to you. But if you keep just an open mind and really, embrace the objective of this exercise, I don't see any challenges, because I think at the end of the day, all the objectives of this exercise have been met. So the way I see it, I think the future holds bright for the United States and the Philippines partnership when it comes to actually making their military or our respective military stronger and being able to fight together or work together towards a mission that we don't know in the future will probably bring us. So I see a strong alliance, stronger alliance in the future, and a brighter days ahead for the two countries. Ang kwento ng F-16 ay hindi nagsimula sa loob ng isang boardroom. Nagsimula ito sa isang rebellion. Noong huling bahagi ng dekada 1960, tinutulan ng mga mataas na opisyal ng United States Air Force ang konsepto ng malaki, mabigat at mahal na mga eroplano. Ngunit may isang grupo ng mga opisyal at military analyst, tinatawag nilang sarili
na ang fighter mafia na naniniwala na mali ang direksyong iyon. Ang leader, si Colonel John Boyd. Kilala siya bilang 42nd Boyd dahil may hamon siya na maaari niyang talunin ang sinumang piloto sa loob ng 40 seconds mula sa isang dehadong posisyon. Hindi siya natalo kahit minsan. Kasama niya si Harry Hilaker ng General Dynamics, ang chief designer ng F-16, at military analyst na si Pierre Sprey. Ang kanilang misyon, gumawa ng eroplano na hindi umaasa sa bigat o sukat, kundi nananaig sa agility. Nilikha nila ang tinatawag na Energy Maneuverability Theory, isang paraan ng pagsukat ng air combat batay sa batas ng physics. Ang tanong nila, gaano kabilis mababago ng eroplano ang bilis at direksyon nito? Ang kanilang konklusyon, mas mahalaga ang mabilis na transisyon at mataas na thrust to weight ratio kaysa sa simpleng bilis o sukat. Ang solusyon, isang eroplano na may mataas na thrust ngunit mababang timbang na dinisenyo mula sa simula para sa isang layunin, para sa dogfight. Kinuha nila ang engine na ginamit sa F-15, ang Pratt & Whitney F-100, at binuo ang eroplano sa paligid nito. Sa halip na gawing mas mabigat ang airframe, binawasan nila ang timbang. Resulta, isang thrust-to-weight ratio na halos 1-to-1. Kaya nitong umakyat ng halos patayo. Dagdag pa rito ang reclined ejection seat na may 30 degrees na anggulo, ang bubble canopy para sa 360-degree visibility, at ang side stick controller para sa mas komportableng high G maneuvering. Ang F-16 ay hindi lamang isang missile platform. Isa itong extension ng piloto sa ere. Yun ang DNA ng F-16. At ngayon, ang F-16V ay nagdagdag ng 5th generation na utak sa katawang yon. Ang F-16V Block 70/72, tinatawag ding Viper, ay ang pinaka-advanced na production variant ng F-16 sa kasaysayan nito. Una, ang radar, ang AN/APG-83 AESA, Scalable Agile Beam Radar, ang nagbibigay sa F-16V ng 5th generation radar capability. Ang technology nito ay gumagamit ng parehong AESA architecture na ginamit sa 5th generation fighters tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning. Kayang subaybayan ng radar ang mahigit 20 targets ng sabay-sabay. Kayang mag-map ng terrain habang naghahanap ng air-to-air targets ng sabay. Sa madaling salita, ang F-16V ay maaaring mag-operate sa parehong allied network kasama ang F-22 and F-35. Nagkakaroon sila ng real-time na komunikasyon. At sa konteksto ng Philippine Air Force, ito ang ibig sabihin, hindi lang ito eroplano. Isa itong bahagi ng mas malaking network ng United States Forces. Kayang matukoy ng radar ang mahigit 20 targets ng sabay-sabay. Kayang mag-map ng terrain habang naghahanap ng air-to-air targets ng sabay. Sa madaling salita, ang F-16V ay maaaring mag-operate sa parehong allied network kasama ang F-22 and F-35. Nagkakaroon sila ng real-time na komunikasyon. At sa konteksto ng Philippine Air Force, ito ang ibig sabihin. Hindi lang ito eroplano. Isa itong bahagi ng mas malaking network ng United States Forces. Ito ang pinakamalakas na argumento ng piloto. Ang Link 16 Tactical Data Link ay nagbibigay sa PAF ng direktang koneksyon sa United States Forces. Sa konteksto ng West Philippine Sea Operations, ibig sabihin nito,
ang isang PAFF-16V na lumilipad malapit sa Batanes ay maaaring tumanggap ng data mula sa isang United States destroyer, isang P-8 Poseidon Patrol Aircraft o kahit isang F-35 ng United States Marines, lahat sa real time. Hindi ito maliit na bagay. Ito ang pinaka-practical na anyo ng mutual defense sa pagitan ng Pilipinas at United States na makikita sa langit. Pangatlo, ang electronic warfare system na tinatawag na Viper Shield. Nagbibigay ito ng proteksyon laban sa radar at missile ng kalaban. Sa isang matinding operational environment tulad ng West Philippine Sea, hindi basta malalagay sa panganib ang F-16P nang hindi nalalaman ng piloto. Pang-apat, ang kaligtasan. Ang Automatic Ground Collision Avoidance System o AutoGCAS ay nakapagligtas na ng buhay ng maraming piloto sa buong mundo. Para sa Philippine Air Force operations sa mabundok na bahagi ng Luzon at Visayas, ito ay hindi lang isang sistema, isa itong mahalagang proteksyon. At panghuli, ang haba ng serbisyo. Ang service life ng F-16V ay umaabot sa 12,000 flight hours, mahigit 50% na mas mahaba kumpara sa mas lumang variants. Para sa Philippine Air Force, ibig sabihin nito ay may makabagong jet sila na maaaring maglingkod ng halos 40 years. At pagdating sa armaments, ang F-16V ay may malawak na kakayahan. Mula sa AIM-9X short-range missile hanggang AIM-120 medium-range missile, pati na rin anti-ship missile at Maverick air-to-ground missile para sa strike missions. Ang F-16 ay ipinanganak mula sa isang grupo ng mga rebelde. Mga taong naniniwala na ang tamang eroplano ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang mas matalino at mas maliksi. Ngayon, sa taong 2026, ang pinaka-advanced na variant nito, ang F-16V Viper, ay maaaring lumanding sa mga runway ng Philippine Air Force. Ang huling desisyon ay nasa pamahalaan. Ngunit ang tinig ng piloto na aktwal na lilipad sa ere, ang tinig na yon ay hindi madaling balewalain. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.